So, hi guys, good morning. This is Crispy Moto, and for today's video, magpapalit tayo ng brake pads ng Dominar 400 UG. Check this out. So, ang plan natin palitan today is itong rear at saka itong front. For the tools and materials, first, meron tayong tool set, hand tools, meron tayong mga cleaning materials, and syempre, yung ating mga main components. So, this is the front brake pads. This is from Bendix, and we bought this for 180 pesos sa Moto Heritage 2024. And then this one is rear brake pads from Bike World, original from Bajaj, and then we bought this for 475 pesos. And for the rear brake, first as we have to remove these pin locks. And okay, one, and then and the second one. So once we remove them, we have to place them to somewhere na madali natin makita. And once the pins are removed, so you can see na itong guide pin na ito or yung holder ay pwede na nating alisin. So it's the other way around pala. Hugutin natin dito, so bila you see it's tough. So meron lang akong tip ano. So if you're about to remove this pin, make sure na yung wheel mo or yung rim mo, yung spokes niya or yung kanyang braces ay nakatutok sa open space, kasi we will be using that space for us to remove this pin. Okay, so this is it. So lagay lang ulit natin siya dito. Linisin natin mamaya. So next step is alisin na natin yung mga brake pads niya. This one. And so once meron na tayong enough space and for us to remove this one, so pwede natin hugutin na ng pliers. Okay, so ito yung natitira sa ating brake pad. So it's almost wear out, and yung friction material niya almost wala na. Then next one is same lang ng ginawa natin kanina. Gamitan natin ng angle and a lever, and voila, removed. Okay, so ito pala yung difference ng brand new tsaka yung used na brake pads. Big difference, no? So napabayaan natin ito. For Dominar 400 UG, this is supposed to be checked every 5,000 kilometers, cleaning and checking, replace if necessary. But from their recommendation, this should be replaced every 15 kilometers. I mean 15,000 kilometers. Before we return or install yung new brake pads natin, so this one, if you can see this metal, so we have to move it to its zero position or yung kanyang origin position. So susungkitin lang muna natin yun and check natin kung may babalik natin sa kanyang origin. So medyo nahihirapan tayo ibalik to sa origin or sa set niya. So we have to bleed or to remove to itong cup na to para ma-bleed natin yung extra brake fluid para mas madali natin ma-set yung kanyang bore. And so buksan na rin pala natin itong ating brake tank. So before pala natin i fully remove yung
or mag-bleed ng brake oil. So, isa-isain lang natin. The purpose is that para lumubog ng sagad yung bore na to. Okay? Okay? So, ayan. So, once na nabuksan na natin yon, check nyo to guys. Madali na natin siyang may pa-press down. So, gamit tayo ng exact screw. Then, push lang natin. Ayan. Push. So na guys. So yung bore niya, so almost nandun na sa loob. Nakaset na tayo sa 0. So ito na yung play niya. Okay. So next step, install na natin yung brake pads. So, brush lang natin. Linis lang ng konti. Just the one part. And the other one. Brushin lang natin. Brush. Okay. Once na-brush na natin, madali lang to i-insert guys. Unahin na natin tong sa front. So, yan. Yung mag-i-snap yan. Yan. So makikita natin yan dito sa likod. Yung nakahook na siya. Yan. So yan. Angle lang siya dyan. Okay, next. This one. So, gano'n lang din. Insert lang natin. Napakadali niyan, mga kapatid. Ayan. So, once na nakaprepare na itong mga pads natin, sige, linisin na rin natin itong pins. So, konting spray. So, ito pala isang cleaning agent. So, this one is water-based, so hindi siya harmful to your skin. And brushin lang na lang. Brush. Brush. Cleaning lang. Cleaning. Yan. Then, wipe lang natin. Okay, so ibalik na natin yung pin. So, like what I said kanina. So, ayan. Yan yung itsura niyan. So, yung entrada ng pin natin dito. Unahin natin tong rear part. Dali lang yan, guys. So, once na tumagos na to, tong pin na to. Ayan. So, we can place naman yung front part. So, place lang din natin siya dyan. So, hindi lang yan mag-align. So, meron diyang snapping sound or mapapakiramdaman mo kung nakapasok na. Ayan, dun sa likod. Madali lang to guys. Ayan, no? So, pumasok na dun. Ayan. Ayan. So, nakita niyo yung dalawang butas na to. Yung dalawang butas na yan. Insert lang natin itong isang pin. Prepare lang natin. Then, sa kapila. That's it. Naikabit na natin yung ating brake pad. So, before natin ibalik itong cap na to, pisil-pisilin muna natin ulit itong preno. Okay? So, check this.
Okay. So kung napansin nyo, ito, so lumapit siya. Tinula kasi nung piston. So, mamaya timplahin natin to. Okay? Ang next natin, ito namang front brake pad. First, we have to remove this lock. Tapos itong pin dito. Then, itong stopper. So, mas madali to. Okay, almost similar lang yung process when it comes to driving the piston. So, check this out. Yeah, so hinila lang natin. So, ito nating pin. Then, this one. Ito yung lock na sinasabi ko sa'yo. Ayan, ganun lang. And for removing the brake pad, so same lang ginawa natin kanina. Gumamit tayo ng allen. Yeah, so natanggal na natin yung isa. So, and tanggalin natin yung pangalawa. Yan. So this is it. So ito yung mga parts na nakuha natin from our front brake. Yan. So ito yung tsura ng mga pads natin. So okay pa, pero we have to replace na. May pamalit naman tayo. Bukan natin tanggalin tong caliper. Okay. Gumamit tayo ng brush tsaka yung cleaning agent natin. So now babanlawan na natin siya. Ano yan? It's part of cleaning. Medyo madumi, but kaya talaga. So ganito lang natin siya babanlawan. Meron tayong container. Diba? Dali, diba? Same technique tayo dito guys, para madaling maiusod yung mga piston. So buksan lang natin yung cover nito para mag-bleed, mas madaling ipasok or iset yung origin ng mga piston. Okay, madali na yan. Tulak-tulak nyo lang yan. Yeah, so naiset na natin sa 0 yung mga piston. Then, kabit na natin yung bagong pads. Ibabad na rin natin yung mga clips and stoppers niya. Kabit na lang natin. Okay, konting brush na lang din, kabit na. So, kabit lang natin to. Kabit natin yung other part. For the alignment, like katulad kanina, ensure lang natin to properly aligned. So unahin natin sungkitin itong sa malapit. So yung pangalawa, konting hilot-hilot lang mga kapatid. Minute lang. So konting thread lang, then salpak natin. Fit na agad natin yan. Okay.
ensure lang natin na hindi sumasayaw yung mga lights. Para madaling mag-fit check. Oh, ganyan rin. Yeah, gayon. Oh, sige. Banati. So once na nailagay nyo na yung calipers, huwag nyo kalimutan i-install itong stopper na to, ha. So ganun pa rin, mag-guide mo dito muna sa start, then i-plug mo ito. Ayan. Then ensure lang na, uy, nakita nyo yung bend na to, patatagusin lang natin yan dyan. Itong screw na to, no? So once na ikabit nyo na itong guide, no? So naka-prepare na yung clip nyo for tightening, and hipitan na natin. Once na mahigpit na yung ating caliper, yan, sige, testingin na natin. Sakay tayo. So, testing lang natin yung kanyang front. Yan. So, nakita nyo ay maging yan. Engage na. Okay. So, at first, hindi pa nakapag-sit in yung brake pads maigi. But right now, see the response. Bakit yan? And okay. I think so far successful yung ating pagpapalit ng pads, pero we will try to do some test riding para malaman natin if we needed to do some adjustments. Okay? So once again, this is Crispy Moto. Huwag kalimutan magligpit after mag-work. And thanks for watching.